Sa tinuod lang, naulaw ang kampanya karon. Kahit 13 taasan na ako sa survey. Hinauna nag-top 13 ko. Oh. Pero ang tinuod na, sinugdan na ay gigidlat nila si tatay ko. May nagtanong sa akin, sino ba ang campaign manager nyo? Bakit ang taas nyo sa survey? Sabi ko, si BBM. Wala na kami kailangan gawin. Diba? Bago po ako kumanta, kasi alam niyo po, sa dami ng kasalbahihan na ginawa ng administrasyon na to, kung mag-speech kami lahat tungkol sa mga salbahe na ginawa nila, hindi tayo matatapos. Kaya ako, tabi ko muna yung pagiging lawyer, okay lang sa akin, intermission na lang ako. Yes. Kasi gusto ko, maging happy tayo naman. Ay, konti lang. Pero, mag-discuss na ako, gamay lang. Una lang. 3 points lang. Number 1, hindi tayo saklaw ng ICC. Ang dami dyan abogado, nagsisinungaling na. They're lying through their teeth just to justify. Pag sinabing nasa wrong statute, hindi, local tayo. Pag nasa local law, hindi, sa wrong statute. Ganyan na lang sila. Di ba? Likay, pailag-ilang. Bangag. Pag sinabi section 59, ay hindi kami wrong statute. O hindi dapat, surrender according to domestic law, ay hindi, wrong statute. Ganyan. Mga sinungaling. Yes. Ako po, ang campaign platform ko, diplomasya. I want a polite, respectful Senate. Pero galit na talaga ako kasi kung kayo po mag-aral kahit 1 taon lang ng law, makikita nyo puro sinungaling na sila. Ulitin ko lang yung first point ko. 3 lang naman. Hindi tayo saklaw ng ICC. Number 2. Bakit mahal ang bigas? Mura ba ang bigas? Buti pa yung green rice. Mura lang. Green rice action. Yung white rice mahal. Alam nyo, nag-file kami ng case sa ombudsman laban kay Martin Romualdez. Falsification of legislative documents. Simplihan natin, paano ba gumawa ng budget? Batas yan. Paano ba gumawa ng batas? Gagawa dito sa lower house, bibigay sa Senate, may magkaiba konti. Dadalhin sa BICAM. Wala pa namang mali doon. Pero galing sa BICAM, kailangan i-check ulit yan ng mga representatives nyo. Kailangan bumalik sa plenaryo. Tama? Nakukuha nyo pa di ba? Kapaliran naman kayo, nabuhin nyo kayo Alam nyo ang batas, di ba? Ang nangyari, galing sa BICAM, hindi na dumaan dun sa mga plenary, blanco yung ibang department. Pagdating kay dun sa, alam mo na, sa taas, ayaw ko gamitin yung salita Pagdating dun sa taas, may laman na 241 billion. Di falsification. Sino naglagay? Di last touch. Sino ba last touch? Di si Romualdez. Di falsification. Tama? Okay. So, anong connection nito sa bigas? Hulaan nyo kung ano yung 2 department na pinaglaruan yung budget. 0, bigat 241, may mga backdoor bills, ganyan. Hulaan nyo kung wala kayo ng department. DPWH. Agriculture, tama. Agriculture. Isa pa, hula pa kayo. DPWH. Education. Health, hindi.
Irrigation. Nia. Mia. So di ba walang nakapansin? Sino ba pumapansin? Kasi ang tao ho, iniisip ko minsan, agriculture, palay-palay lang yan. Irrigation, tubig-tubig lang yan. Sige, sige. So binablanko-blanko, mamaya may laman na 241 billion pero hindi mo alam kung sino na yung may kausap sila doon. So ito tanong ko, paano magmumurang bigas? Kung hindi natin ilalagyan ng tamang budget, according to proper consultation with the farmers, paano magmumura? Ipinaglalaroan natin. Naintindihan nyo? Lahat po ng tao, lahat po kami, anti-corruption. Pati nyo pila, anti-corruption ko no. Pero may nagtuturo ba ng mechanism of corruption? Kung paano ninanakaw sa pulisan nyo? Nakikita nyo na lang nakaayuda na. Saan galing? Kaya, it brings me to my third point. Sorry, humaba konti. Third point. Kailangan PDP laban straight. Bakit? Paano ba mag-impeach? Sa baba, majority. Akyat. Ano sa taas? 2/3. Ano 2/3 ng 24 senators? 16. Ano natala? 1/3. Ilan ang 1/3? 8. So yung 8, dagdagan mo isa, wala nang impeachment. Tama? Ilan ba yung PDP laban straight originally? Di ba 9? May dogmata pa. 10. Tama? Kaya, ang boto sa PDP laban straight ay boto laban sa impeachment. Yan lang po ang gusto ko i-share sa inyo. May isa pa kaming kasong pinay, pero si Atty. Bobet Torion, who is representing, a brilliant lawyer, representing Pastor Kibuloy, will explain to you kung ano yung pinay namin na kaso. Yung kaso na yan tungkol dyan sa online voting at kung paano tayo dadayain. Yung iba naman dyan, reklamo na reklamo, dadayain tayo dadayain. Paano nga natin ititigil? Ayan na, sinagot na ni Atty. Torion. He will explain to you kung paano natin ipoprohibit ang COMELEC dyan sa mga kalokohan na yan. Kaya supportahan niyo po si Pastor Kibuloy, who is supporting Atty. Bobet Torion and his associates to make sure na walang makalusot na legal matter. Si Atty. Torion hindi na ho natutulog. Kung meron, may kaso final mo. Okay. Ganyan. Hindi, totoo. Totoo. Siguro kung nanginingin siya, bilyonaryo na siya. Pero hindi po niya sinisingil. Dahil po, sinusuportahan naman siya ni Pastor Kibuloy. Do you understand why this is important?